gabi, bibigyan ko po kayo ng kaunting encouragement gamit yung mga salita ng Diyos upang ating pong malagpasan itong unos na paparating sa atin. Kaya pabagat ng ating pag-aaralan ngayong gabi na ito ay pinatigil ang unos, no? Ito ang ating pag-aaralan at meron po tayong mga titingnan na mga konteksto upang ating lalong maintindihan yung pag-aaralan natin. May problema tayo, no? Ano yung problema? Lahat ng tao, lahat tayo ay nakakaranas ng unos sa buhay. Walang exempted, no? Kahit gaano ka pa kayaman na tao o kahit gaano ka pa kamakapangyarihang tao, kung ikaw ay tao at ikaw ay nilikha, ikaw ay dadanas at dadanas ng unos sa iyong buhay, no? Ano yung unos? Parang kapatid, ang unos or storm, no? Para itong mga pagsubok, mga problema, mga suliranin, no? Lahat na may kinalaman sa destruction, no? O pagkasira, no? Ito yung ibig sabihin ng unos, yung may nasisira sa atin. Nasisira ang buhay, nasisira ang kinabubuhay, nasisira ang ating mga pamamahay, ganyan kapatid. So ang problema natin, si tao, lahat tayo ay nakakaranas ng unos sa buhay. Walang exempted, no? In fact, kahit si Pablo kapatid, no, na apostol ng Panginoon, sa lahat ng mga apostol, siya yung pinakamaraming dinanas na pagsubok, no? Ngunit ito ay pinayagan at ginawa ng Diyos sa buhay niya na siya ay makaranas ng maraming unos sa kanyang buhay, na siya ay makaranas ng maraming pagsubok sa buhay upang siya ay mapabanal, mapadalisay. Sapagkat sa tuwing meron tayong unos sa buhay, sa tuwing meron tayong pagsubok, meron tayong suliranin sa buhay, doon tayo tinitignan, pinapatatag, pinapalakas ng ating Diyos upang ating malagpasan yung mga bagay na ito, no? At sa ating mga unos, sa ating mga pagsubok sa buhay, doon tayo nagiging mas reliant o mas lumalapit tayo sa ating Panginoon, no? Ang ating key verse ngayong gabi na ito is Mark chapter 4 verse 35 to 41 at Hebrews chapter 11 verse 1 to 3. Ito po yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Samahan niyo po ako ngayong gabi na ito. So Mark chapter 4 verse 35 to 41, may nangyari dito kapatid na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa kanyang ministro ay niyaya niya yung kanyang mga disipulo na pupunta sa ibang ibayo ng dagat ng Galileo. Kung nandito sila sa may bulubunduking part ng dagat ng Galileo, pupunta sila sa kabilang ibayo ng dagat, no? So pupunta sila sa kabilang ibayo ng dagat, tatawid sila gamit ang bangka, no? So ito yung ginawa nila ng ating mahal na Panginoon Jesucristo sapagkat pinapalaganap niyang ebanghelyo, nais niya na mas marami yung makarinig nito, tatawid sila ng dagat gamit ang bangka. Kaya nga sa 35, mababasa niyo dyan, ng araw din na iyon, matapos na siya ay nag-preach sa mga maraming tao, niyaya niya itong mga kanyang mga disipulo na pupunta sa kabilang ibayo ng dagat. Mababasa niyo dyan, ng araw din iyon, nang sumapit na ang gabi, sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Makikita niyo dyan kapatid kung bakit sinabi ng ating mahal na Panginoong Jesus na tumawid tayo sa kabilang ibayo. Meron siyang sinasabi dito kapatid, no? Noong mga unang panahon, ang nais ng ating mahal na Panginoon na mas maraming tao ang makarinig ng ebanghelyo na kanyang dinadala. No? Ang ebanghelyo ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa na tanging siya lamang ang makakapagbigay nito. No? At niyaya niya itong mga tao na ito, itong mga disipulo na ito, itong mga makasalanang tao na ito, na samahan siya na tumawid sa kabilang ibayo. Imagine, ang Panginoon nagyaya na tumawid sa kabilang ibayo upang ipalaganap ang ebanghelyo. Ganon din kapatid na tayo bilang magkakapatid kay Kristo, hindi lamang po ang ating pastor ang nagpapalaganap ng ebanghelyo.
Hindi lamang po ang mga manggagawa ang nagpapalaganap ng Ebanghelyo. Inaanyayahan din po kayo ng ating Panginoon Jesucristo na tumawid sa kabilang ibayo, na pumunta sa iba't ibang lugar, na pumunta dito sa Baluarte, sa Madabdab, sa kalapit barangays, upang ipalaganap natin ang Ebanghelyo at malaman ng mas maraming tao ang mabuting balita. No? Kaya ito yung ginawa ng ating mahal na Panginoong Yesus. Niyaya niya, bagamat gabi na. No? Diba, anong masarap gawin paggabi? Matulog, magpahinga. Kasi maghapon na po silang nagpe-preach, no? Maghapon na silang nagme-ministro, maghapon na silang nagpapalagaan ng Ebanghelyo. Pero kinagabihan, niyaya pa rin ng ating Panginoon, itong mga disipulo niya na tumuwid ng kabilang ibayo ng dagat. No? Ganyan din tayo, kapatid, na sana hindi tayo naghihimagot sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Yun yung makikita natin, yung malalaman nating lesson dyan. No? 36. Pagkaiwan sa maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan. Kung paano yung kalagayan ng bangka at kung paano yung kalagayan ng ating Panginoon, ganoon din na niyaya nila ang ating Panginoon sumakay sa bangka na iyon. Ang mga bangka noong mga unang panahon, kapatid, ay hindi kasing laki ng mga barko. Ang mga bangka noong mga unang panahon, maliliit lamang yan, kapatid. Tapos pinupuno nila ng maraming tao. So kung imagine, isang bangka na maliit, tapos maraming tao nakasakay doon, so ibig sabihin, overloaded yung bangka. No? So maraming tao na nakasakay sa bangka na iyon. Ayon sa kalagayan, at may iba pang mga bangka na kasama niya. Kaya nga hindi sila magkasya sa isang bangka lamang sapagkat ang bangka noong unang panahon ay maliit lamang. Hindi kasi laki ng mga barko na ito. So meron siyang mga ibang kasamang mga bangka. So, napupunta sila sa kabilang ibayo. Ano nangyari? Nung sila ay nakalikas na mula sa dalampasigan, nasa kalagitnaan na sila ng dagat ng Galileo papunta sa kabilang ibayo, ano nangyari? Nagkaroon ng isang malakas na unos. No? Ano yung unos na ito? Sumalpok ang mga alon sa bangka, anupat ang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Ano ibig sabihin nito? Ang unos na sinasabi dito ay parang bagyo, malakas na hangin na nakakalikha ng malalaking mga alon, nakakapagpatumba ng mga bangka. Imagine na lang, kapatid, ang bangka na sinasakyan ng ating Panginoon ay punong-puno ng mga tao at napupuno pa siya ng tubig dahil sa lakas ng alon. So, kung ikaw ang nakasakay sa bangka na iyon, ano yung iisipin mo agad? Iisipin mo agad, malulunod ka na, hindi ba? Iisipin mo agad, matutumbay na mababaliktad yung bangka at ikaw ay malulunod. Ikaw ay mamamatay. So imagine na lamang ang takot ng mga taong nakasakay sa bangka na iyon. Umalis sila sa dalampasigan na walang unos. Umalis sila sa dalampasigan na sila'y payapa. Ang kanilang kalagayan ay maganda. Galing sila sa ministro, okay lang. Ngunit sa kalagitnaan ng karagatan, kung saan sila papunta, bigla na lang, kapatid, na nagkaunos. Noong unang panahon, alam mo naman kapag babagyo, di ba? Maraming mga hayop, maraming mga ibon sa langit, tapos walang hangin. Sabihin na rin magpukata, the calm before the storm. Itong alang hangin. Kapag pinag-mota, bigla yung sika ng hangin, mga yan. Eh? Alam natin agad, pag malapit na dumating ang bagyo, madilim ang kalangitan, maraming ibon, lumilipad, no? Tapos nangangamoy parang malapit ng umulan, no? Noong mga oras na yun, walang ganong senyales, kapatid, walang ganong mga nangyayari. Kaya nagtataka siguro marahil yung mga tao na ito, yung mga disipulo ng ating mahal na Panginoon, kung bakit sa gitna ng dagat, bigla na lang nagkaroon ng unos. No? This is very unfamiliar. Si Papa, galing na siya sa Sea of Galilee. Galing ka na doon sa Sea of Galilee. Kung makita niyo, kapatid, ang dagat ng Galileo, kapatid, parang napaka-imposible na magkaroon ng unos doon. No? Kasi nasa gitna siya ng dalawang disyerto, kapatid. Nasa gitna siya
disyerto, hindi masyadong malakas ang hangin. At the same time, kapatid, itong dagat na ito, hindi naman siya ganun kalalim. No? Pero sapat na para mamangka ka doon sa dagat na iyon. Kaya nga, napaka-imposible na magkaroon ng unos. Pero that time, kapatid, bigla na lang nagkaroon ng unos. At yung mga tao na ito, itong mga Israelita na ito na nakasakay sa bangka ng ating Panginoong Jesucristo, kasama ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, hindi nila alam ang kanilang gagawin kasi napakadalang na magkaroon ng unos sa dagat ng Galileo. Kaya natakot sila, kapatid, natakot sila bigla. Ganyan din tayo, di ba? Ganyan din tayo sa ating buhay. Itong akala mo, ang saya-saya na natin ng buhay natin, walang problema, walang pagsubok, tapos bigla na lang, in the snap of a finger, bigla na lang, natulog ka lang, pagkagising mo, meron ka ng mabigat na problema na kayong haharapin. Paggising mo sa umaga, kahapon, napakalakas mo, paggising mo ng umaga, bigla ka na lang manghihina. No? Or kahapon lang may problema, may trabaho ka, ngayon, paggising mo, wala ka ng trabaho. Meron tayong mga kanya-kanyang naranasan sa buhay na ganyan. Yung hindi natin inaasahan na magkakaroon pala tayo ng unos, ng problema, ng pagsubok sa buhay. Ganyan nang nangyayari sa atin. Naranasan niyo na po ba yun? Na hindi niyo alam na marahil si Sister Lani, hindi niya inaasahan na si Sister Casey, kahit si Sister Casey herself, hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng karamdaman. Kahit si brother po, kapatid. Ako po, nung karoon ng karamdaman, hindi ko inaasahan yun kasi hindi naman ako naninigarilyo, hindi naman ako lumalakap ng mga masasamang mga kemikal, pero bigla na lang ako nagkaroon ng bukol sa baga for no reason. No? Minsan naisip ko, bakit yung iba naninigarilyo naman araw-araw? Bakit hindi sila nagkakaroon ng bukol sa baga? Bakit ako, na hindi naman ako naninigarilyo, nagkakaroon ako ng bukol sa baga? Minsan, ganyan yung nangyayari sa atin. Yung unos na hindi natin inaasahan, bigla na lang siyang bubuhos sa atin. Ganyan din yung nangyari, kapatid, sa mga Israelita noong mga unang panahon na nakasakay sa bangka. So, ano yung ginawa nila? Ano yung ginawa ng mga tao na ito na mayroon silang daranasan na unos, bigla ang unos na hindi nila inaasahan na mangyayari, sila ay natakot, ang kanilang bangka ay napupuno na. Ano yung unang-una nilang ginawa? Ang unang-una nilang ginawa, kapatid, ay hinanap. Hinanap ang Panginoon. Basahin natin sa 38. Ngunit siya'y nasa hulian ng bangka at natutulog na may inuunan. No? Asarap ng tulog ng Panginoon. Nasa hulian siya ng bangka. Marahil nasa bandang malapit na sa kung saan yung sinasaguan ng bangka. Natutulog ang ating Panginoon doon at may unan pa siya. Kumbaga, komportable ang pagtulog ng ating mahal na Panginoon. At dahil sa takot ng mga taong Israelita na ito, ginising nila ang ating Panginoon. Sabi dito, siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, pagkagising, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? No? Tingnan muna natin ito. Ikaw ay nasa bangka, at ang bangka ay puno ng tao, at ang bangka na ito na puno ng tao ay napupuno na rin ng tubig at malapit ka ng malunod. Hinanap mo ang Panginoon at ginising mo ang Panginoon sapagkat siya lamang ang pwedeng magdesisyon kung ano yung magandang gawin. So ginising nila ang ating mahal na Panginoon na masarap ang pagtulog sa gitna ng unos. No? May kilala po ba kayong gano'n? Na mayroong unos na sa buhay, pero sila ay masarap pa rin matulog sa gabi. Kahit may problema, may pagsubok, masarap pa rin ang pagtulog nila sa gabi. No? Nung isang araw, narinig ko yung ating mayor na sinabi niya, kahit meron siya mga problema, mga pagsubok sa buhay, masarap ang tulog niya sa gabi. Meron siya 8 hours of sleep. Bakit? Kasi alam niya na kasama niya ang Diyos. No? Nasabi niya yun. At ganoon din tayo, hindi ba? Kahit may problema,
may pagsubok sa buhay, natutulog tayo ng masarap sa gabi sapagkat alam natin na kasama natin ang Diyos. No? Ganun din na makita nyo sa ating Panginoong Jesucristo dito. Hindi siya nabahala na mapapahamak silang lahat. Bagkus masarap ang tulog niya sa gabi na iyon. Ngunit dahil maraming mga tao ang nababahala, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi. Pero ang kanyang mga kasama sa bangka ay nababahala na baka malunod sila. Ginising nila ang ating mahal na Panginoon sa takot na baka mamamatay sila. At ano yung sinabi ng ano yung ginawa ng ating mahal na Panginoon? Sa kanyang kasarapan sa pagtulog, siya ay tumayo at ginawa niya ito. Sa 39. Paggising ng ating mahal na Panginoon, paggising niya ay anong ginawa niya? Sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka. At ano nangyari? Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Ang nangyari nito, kapatid, ay kagimbal-gimbal sa mga taong nakasaksi sa ginawa ng mahal na Panginoon na ito. Hindi sila makapaniwala, hindi nila lubos na maisip na ang kasama nila sa bangka ay kayang suwayin kahit ang hangin at ang tubig at ang alon sa kanyang mga salita lamang, kapatid. Nagsalita lamang yung ating mahal na Panginoon, Jesucristo. Ano yung sinabi niya sa kanyang mga salita? Pumayapa ka, tumahimik ka, peace be still sa Ingles. At ano nangyari? Ang mga malakas na alon ay tumigil. Ang hangin na napakalakas, nakakabingi sa tenga ay tumigil. At ang nakita ng mga tao, kapatid, ay isang karagatang tahimik na mas tahimik pa kaysa sa isang library, kapatid. At itong katahimikan na ito, kapatid, ay nagpakilabot sa mga tao na ito. Nangilabot yung mga tao, kapatid. Sa kanilang kilabot, tumayo ang ating Panginoon Jesucristo at tinanong niya ang mga tao nito. Ano yung tanong niya? Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Ano yung makikita natin dito, kapatid? Makikita natin dito na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ang nagsasabi na kapag tayo ay nagkakaroon ng takot sa ating buhay, ibig sabihin, ang ating pananampalataya ay nagiging mababa na. Nawawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, ano yung pinaka inuulit-ulit na utos ng Panginoon sa Biblia? What is the overly used commandment of God? Huwag kang matakot. Fear not. Do not fear. Ang utos na ito na huwag kang matakot ay inulit sa Biblia 365 times. No? Kahit tingnan nyo man, kapatid, ang fear not or the commandment of God na sinasabi sa ating lahat na huwag tayong matakot ay inulit sa Biblia 365 times. Bakit? Upang kada ilang araw meron sa isang taon? 365 days. Upang bawat araw, kailangan palalahanin natin sa ating sarili na may utos ang Diyos about this sa atin. Huwag kang matakot. Noong mga oras na yun, kapatid, ang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo ay natakot. Kaya ito na lamang yung katanungan ng Panginoon sa kanila. Kung totoo kayong sumasampalataya sa Diyos, kung totoo kayong naniniwala at nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, bakit kayo natatakot? Ito yung katanungan ng ating Panginoon. Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? No? Ngayon, tatanungin ko kayo ngayon, kapatid. Kapag mayroon tayong unos na dinadanas sa buhay, may mga suliranin, may mga problema, may karamdaman, no? I'm sure si brother po, ganyan yung naiisip niya. Walang araw sa kanyang buhay na hindi niya iniisip ang kanyang karamdaman, kapatid. Meron tayong mga problema, mga pagsubok, karamdaman, meron tayong
unos na dinadanas sa buhay. Pero hindi tayo napagwawalan ng lakas. Hindi tayo nangihina. Patuloy pa rin tayo na naglilingkod at sumasamba sa Panginoon. Bakit? Sapagkat tayo ay nabiyayaan ng kakayahan na tinatawag nating pananampalataya. Ang pananampalataya, kapatid, ang siya nagbibigay sa atin ng kalakasan at karatagan upang maniwala at magtiwala sa Diyos lamang at wala nang iba pa. Alam natin na may magagawa ang Diyos. Alam natin na may gagawin ang Diyos. At alam natin na hindi tayo iiwan ng Diyos. Kaya nga, sa mga oras na yon, kapatid, babalikan natin ang panahon ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, natakot yung mga tao na ito na baka malunod sila. Kaya nga, sa sobrang takot ng mga tao na ito, ginising nila ang ating Panginoon. At ano yung tanungan ng ating Panginoon sa kanila? Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Kapatid, sa ating mga dinadanas na mga pagsubok, mga unos sa buhay, kung natatakot ka, kung nangihina ka, kung nanlalamig ka, at ayaw mo nang lumapit sa Diyos, mayroon nangyayari sa bawat isa sa inyo na may dinadanas na mga unos na ito. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya ay nawawala. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nawawala. Ang ating paniniwala sa kakayahan ng Diyos ay nakakalimutan. Kaya nga pinalalahanan sila ng ating mahal na Panginoon sa Kristo dito. Unos lamang yan. Bagyo lamang yan. Pagsubok lang yan sa buhay mo. Bakit ka natatakot? Wala ka bang pananampalataya? At ganoon din ang katanungan ko sa inyo ngayong gabi na ito, kapatid. Kung meron po tayong dinadanas na mga unos ngayong gabi na ito, pagsubok sa buhay, kapatid, bakit ka natatakot? Bakit ka nanghihina? Bakit ka nanlalamig? Wala ka bang pananampalataya? No? Huwag mong iisipin na sa mga oras ng unos na mawalan ka ng pananampalataya. Sapagkat ang dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng unos na pagsubok sa buhay, hindi upang mawalan tayo ng pananampalataya, kundi upang mas lalo tayong manampalataya sa Diyos. Upang mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Upang mas lalo tayong manalangin sa Kanya. Upang mas lalo tayong manalig sa Kanya. Upang mas lalo tayong sumangguni sa Kanya. Manindigan sa Kanya. Magpakatatag sa Kanya. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Imagine, ano yung ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo? Tumayo siya at sinaway niya ang hangin at ang dagat, kapatid. Walang sino man ang nakakagawa nun. Tanging ang ating Panginoon lamang. At nakinig ang dagat sa Kanya, nakinig ang hangin sa Kanya, at nasaksihan ng mga tao na ito, kapatid. Tandaan, kapag mayroong unos sa buhay, at ikaw ay nangihina, naglalamig, nawawalan ng pag-asa, huwag mong kalimutan na may kasama ka sa bangka. Huwag mong kalimutan na may kasama ka sa bangka na inaalala ang iyong buhay. Kasama mo ang Diyos. Kaya nga ng mga oras na yon, kapatid, huwag sana natin na isipin sa ating buhay na kinalimutan ka na ng Diyos. Na binibaliwala ka na ng Diyos, kaya ka nasa unos ngayong gabi na ito. Kaya ka nasa pagsubok na may problema ka, may suliranin ka sa buhay. Baka pinabayaan ako ng Diyos. No! Yung mga tao na ito, kapatid, umalis sila sa dalampasigan na matiwasay. Ngunit sa kaligitnaan ng kanilang paglalakbay, bigla na lang nagkaunos, hindi nila inaasahan ito. Pero tingnan mo, na hindi sila iniwan ng Panginoon. Amen. Kahit sila ay natakot, kahit sila ay nawalan ng pananampalataya, hindi pa rin sila iniwan ng Panginoon.
At ano nangyari? Sa 41. Sila'y sinidlan ng mas malaking takot at sinabi sa isa't isa, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya? Kapatid, ladies and gentlemen, yung mga tao na nagsaksi sa kapangyarihan ng ating Panginoon na sa Kanyang pagsasalita, tumigil ang hangin, tumigil ang dagat, ay mas lalong natakot. Hindi sila natakot na sila'y mamamatay, hindi sila natakot na sila'y malulunod, bagkus mas lalo silang natakot na nasa harapan pala sila ng isang banal na Diyos. At ang takot na ito, kapatid, marahil nung isipan niya, kapatid, balangoy ang mangilabot na lang. Sa sobrang takot, kagila-gilalas, kagimbal-gimbal na pangyayari na hindi nila inaasahan, na ang tao na kanilang sinusundan, na akala nila isang propeta, ay isa palang Diyos na kanilang kasama. Sapagkat walang tao, kapatid, kahit sino ka pa, walang nilikha, kapatid, ang makakapagsuway sa hangin at sa dagat. Walang sino man, kapatid, ang makakagawa nun. Kaya nga kung kaya natin gawin yun, hindi na natin kailangan ng pag-asa eh. Suwayin mo lang ang hangin, suwayin mo lang ang dagat, hindi na tayo babagyuhin dito sa Pilipinas eh. Pero hindi natin kayang gawin yun. Sapagkat walang nilikha ang makakayang gawin yun, kapatid. Kahit yung mga nag-claim pa na sila ay mga anointed son of God na kaya nilang issue, palabasin yung mga bagyo, yung COVID-19 dito sa Pilipinas. No, hindi nila kaya gawin yun. Walang nilikha may kapangyarihan gumawa nun. Kaya anong mga oras na yun, wala sila sa presensya ng isang nilikha. Kaya sabi nila, what manner of man is this? Sino nga ito? Hindi nila maintindihan. Tao ba to? Tao ba yung nasa harapan ko ngayon? Na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya. Bigyan natin ito ng konting konteksto. Noong mga unang panahon, kapatid, ang problema natin sa hangin, sa dagat, ang problema natin sa mga bagyo, ay problema na rin ng mga sinaunang tao. Hindi lamang ngayon na nagkakaroon tayo ng bagyo na mga unos. Kahit noong mga unang panahon, kapatid, may mga bagyo at may mga unos na nangyayari. No? At yung mga tao, wala silang palangga sa mga unos na ito. Bakit? Siyempre, yung mga bahay nila, kapatid, mga kuweba lamang. Yung mga sinaunang tao, yung mga bahay nila ay gawa lamang sa kubo, ay gawa lamang sa mga bricks, kapatid, sa mga bato na pinagpatong-patong para gumawa ng bahay. So, ang problema natin ngayon ay problema din ng mga sinaunang tao. At ang mga sinaunang tao ay nagkaroon ng ideya. Paano? Paano kung makakausap natin ang hangin? At sabihin natin, makiusap tayo sa hangin na siya ay tumigil. Paano kung makakausap natin ang kidlat? Kasi ang kidlat, nung unang panahon, kapatid, ay kinatatakutan. No? Nung unang panahon, kapag kumikidlat, kumukulog at kumikidlat, ang iniisip ng mga tao, nagagalit ang mga Diyos sa langit. Yun yung pag-iisip ng mga tao noong mga unang panahon. So, ang pag-iisip nila ay, paano kung makakausap ko ang kidlat at makikiusap ako sa kanya, magmamakaawa ako sa kanya, hihingi ako ng habag sa kanya na huwag na siyang manalasa. Ito yung kanilang pinaniniwalaan. Kaya nagkaroon sila ng tinatawag na mga Diyos-Diyosan. Ano yung Diyos-Diyosan? No? Binigyan nila ng persona yung mga bagay na hindi nakakausap. Kasi paano nga naman kung nakakausap mo sila? Halimbawa, ganito. Ako ay naglalakad sa gabi. Tapos bigla na lang akong hinold up. Diba? Ang sabi ng hold upper sa akin, bigyan mo ako ng pera. Bigyan mo lahat ng pera sa akin. Lahat ng pera mo sa akin at siyang cellphone mo. Kung hindi, papatayin kita. Sabi ng hold upper sa akin. Dahil ang hold upper ay tao, at ang hold upper na ito ay may persona, nakakausap ko siya, meron siyang pag-iisip, ako ay makikiusap sa kanya. Ang sasabihin ko sa kanya, maawa po kayo sa akin. Wala po akong pera sa pinaka ko, pero kaya ko pong ibigay yung cellphone ko.
At yung holdapper na yun, dahil nakakausap siya, pwede siyang maawa sa'yo at pwede siyang bumigay sa gusto mo, hindi ba? Kasi nakakausap mo yung holdapper eh. Pwede kang makiusap sa kanya. Pero ang hangin, sobrang lakas ng hangin, sisirain niya yung bahay mo, hindi mo siya makakausap. Hindi mo pwedeng sabihin sa hangin, hangin, maawa ka sa akin, huwag mo munang sirain yung bahay ko. Hindi mo pwedeng sabihin sa kidlat na, kidlat, maawa ka sa amin, kami natatakot, huwag mong sirain yung aming pamamahay. Hindi mo pwedeng sabihin sa bagyo, bagyo, huwag ka muna pumunta dito sa bansa namin. Wala na kaming makain, masisira pa yung pamamahay namin. Hindi mo sila makakausap. Hindi ba? Kasi wala silang katangian na sila ay makakausap. Pero noong mga unang panahon, gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan. Hindi ba? Sino yung God of Thunder? Si Zeus or si Thor. Sino yung the God of... Meron silang ganyan. Kapag kasi hindi nila nakakausap, gumagawa sila ng Diyos-Diyosan para doon. Para makausap nila. No? Pero, kaya marami silang Diyos eh. May Diyos ng dagat, tulad ni Poseidon. May Diyos ng kidlat, tulad ni Zeus. May Diyos ng mga lupa, may Diyos ng hangin, no? Kaya marami silang Diyos eh. Dahil nais nila na ang nature itself ay makausap nila through these gods. Pero tayo ay hindi naniniwala doon. Ang Panginoong Jesucristo ay hindi naniniwala doon. Tandaan, noong mga panahon ni Kristo, marami na mga Diyos-Diyosan, kapatid. Naniniwala na sila sa mga ganyan. Pero ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi tumawag sa Diyos-Diyosan. Hindi niya tinawag si Zeus, hindi niya tinawag si Poseidon, kundi siya mismo sa kanyang bibig lumabas ang utos, tumahimik ka, sabi niya sa hangin at sa dagat, at sila ay tumahimik. Kaya makikita nyo lamang ang takot ng mga tao nung masaksiyan nila yung mga ito. Ang katanungan ng mga tao, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? No? Ang tao nung una pa nun, sobrang takot nila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan sa hangin, Diyos-Diyosan sa dagat, Diyos-Diyosan sa kidlat, sa mga bagay na kanilang kinatatakutan, kapatid. Pero ang Panginoon mismo ay tumayo at sinuway niya ang mga ito. Kaya sa sobrang takot ng mga tao, hindi nila lubos maisip na nasa presensya sila ng isang banal na Diyos at mas lalo silang natakot. Ano yung solusyon natin, kapatid? Ang problema natin kanina, lahat ng tao ay dumadanas ng unos. Yun yung problema. Ano yung solusyon natin? Ang solusyon ay pananampalataya. Yun lamang, kapatid. Kapag may unos, ang problema, kapag may unos, kailangan may itong kalakip na pananampalataya. Kapag may problema, may pagsubok, may kalakip na pananampalataya. Sapagkat ang solusyon ay pananampalataya sa Diyos na kaya niyang gawin lahat ng bagay kahit patigilin pa ang hangin at ang dagat, kapatid. Ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Kaya may title ng ating pinag-aaralan ay Pinatigil ang Unos. Sapagkat kung kayang patigilin ng Diyos ang hangin at ang dagat, kaya niya rin patigilin kung anumang unos ang nangyayari sa inyo ngayong gabi na ito. Ang solusyon ay pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Dalawang words na pinagsama. Paniniwala or belief at pagtitiwala or trust. Paniniwala at pagtitiwala. Paniniwala na kayang gawin ng Diyos na solusyonan niya ang inyong problema, ang inyong unos, at pagtitiwala na gagawin niya ito sa buhay mo. No? Si Sister Emmy ay may pinagdadaan ng problema ngayon. Ang kanyang apo na nasa ibang bansa ay may karamdaman. Isang matinding karamdaman na posibleng mawalan ng buhay ang kanyang apo. Ganun na lamang na humihingi siya ng panalangin sa atin. Bakit tayo nananalangin sa Diyos? Sapagkat tayo ay naniniwala
at nagtitiwala, nananampalataya na ang Diyos ay may kakayahan na pagalingin niya ang karamdaman ng apo ni Sister Emmy, hindi ba? Ganon din kapatid, na ang solusyon natin sa ating mga unos, sa ating mga problema ay pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Two words, believe and trust. Okay? Ayon sa Biblia, kapatid, sa Hebrews chapter 11, verse 1 to 3, ito ang pananampalataya. Ang sabi dito, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Ano ibig sabihin nito, kapatid? Kung mayroon kang inaasahan mula sa Diyos, at alam mo na kayang gawin yon ng Diyos sa buhay mo, at alam mo na kayang gumawa ng paraan, God will make a way in your life, then mayroon kang katiyakan na gagawin ito ng Diyos sa buhay mo. Ito ang pananampalataya, kapatid. Kung naniniwala ka sa kakayahan ng Diyos at nagtitiwala ka na gagawin ng Diyos ito sa buhay mo. Ito yung sinasabi ng Hebrews 11, 1 to 3. Ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ano kaya yung mga yon? Ang Diyos. Ang paninindigan natin sa kakayahan ng Diyos. Ang paninindigan natin na ang Diyos ay Espiritu, hindi man natin siya nakikita, ngunit meron siyang nagagawa, meron siyang paraan na gagawin sa buhay natin, meron siyang kapangyarihan na gumawa ng mga bagay na ito. Ito ay pananampalataya. Nakikita niyo ba ang Diyos? Nakikita ba natin personally? Hindi. Pero kahit hindi natin siya nakikita, tayo ay naninindigan sa Kanya, sa Kanyang kakayahan, sa mga Kanyang kayang gawin, sa Kanyang gagawin pa sa buhay natin. Kaya nga ang pananampalataya ay isang susi sa kaligtasan ng tao, hindi ba? We are saved by what? By grace, through what? Through faith. Through to who? To our Lord Jesus Christ. Tayo ay nalinis sa paniniwala at pagtitiwala natin sa ating mahal na Panginoon Kristo, sa Kanyang nagawa para sa atin. Bagamat hindi natin nakita na siya'y napako sa krus, bagamat hindi natin nakita na hindi siya nagkasala, pero naniniwala tayo na nagawa niya yung mga bagay na ito at nagtitiwala tayo na tayo yung Kanyang dininis, ang tawag dyan, kapatid, ay pananampalataya. Ganon din na sana sa mga unos na ating dinadala sa buhay, sa mga problema na ating nararanasan sa buhay, huwag na huwag natin kakalimutan na ang Diyos ay may kakayahan. Maniwala sa kakayahan ng Diyos na Kanyang solusyonan ang inyong problema at magtiwala tayo na Kanyang susolusyonan ang ating problema. Dos, tunay na sa pamamagitan nito, ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. Ano ibig sabihin nito? Ang sinasabi dito ng author ng Hebrews na sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanilang paniniwala sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos, nakatanggap sila ng patotoo na tunay na ang Diyos ay totoo nangyayari sa buhay natin, na totoong nagliligtas ng tao, na totoong sinusolusyonan ang mga problema. May nasusulat kahit nung unang panahon pa na ang Diyos ay gumagawa at patuloy na gumagawa para sa ikaliligtas ng lahat ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ito ang patotoo. Ito ang testimony natin bilang mga sumasampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tres, nasa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa mga magitan ng salita ng Diyos. Hindi natin alam, hindi natin nasaksihan ang paglilikha ng Diyos sa buhay natin. Ngunit ang Diyos ay nagsalita lamang. Let there be light. Nagsalita lamang siya. And what happened? And there was light. Nagsalita. Sa kanyang mga salita, sa kanyang word, kapatid, nalikha ang mundong ito. Nalikha ang sanlibutan. Nalikha tayo. Nalikha ang mga hayop. Lahat ng bagay
Kahit hindi natin ito nakita, naniniwala tayo na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanyang salita. Ang tawag dyan ay pananampalataya. Again, pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita at katatagan at kapanatagan sa Diyos na hindi natin nakikita, na siya ay nagsalita at ang lahat ng bagay ay nalikha mula sa kanyang salita. Kaya may kita mo dito, ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Ang Diyos ba ay nakikita? Hindi. Kaya ang lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos na hindi natin nakikita. Bagamat hindi natin nakikita, nararanasan siya sa buhay natin, alam natin siya ay nasa puso natin sa kanyang Espiritu Santo, alam natin na kasama natin siya. Bagamat hindi natin siya nakikita, ano yung tawag dyan? Pananampalataya. Kaya kung may unos ka sa buhay, kapatid, kung may problema, may pagsubok ka sa buhay, huwag mong iisipin na iniwan ka ng Diyos. Huwag mong iisipin na pinabayaan ka ng Diyos. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka iiwan, ipababayaan, hindi ba? Brother Paul, Sister Casey, Sister Emmy, at sa lahat ng mga may problema, may pagsubok, may karamdaman ngayong oras na ito, huwag niyong iisipin na iniwan kayo ng Diyos, na pinabayaan kayo ng Diyos sa unos na ito. Sapagkat hindi niyo man siya nakikita, pero siya ay inyong kasama. Huwag niyong hayaan na tatanungin kayo ng Diyos, Brother Paul, bakit ka natatakot? Bakit ka natatakot na ikaw ay magkaroon ng karamdaman? Wala ka bang pananampalataya? Sister Casey, bakit ka natatakot na ikaw ay mayroong karamdaman? Wala ka bang pananampalataya? Huwag sana natin hintayin pa na tanongin tayo ng Panginoon kung wala tayong pananampalataya. Hayaan natin na ang unos na ito ay ating malagpasan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Bagamat hindi natin siya nakikita, alam natin na kasama natin siya. Naniniwala tayo na kasama natin siya at nagtitiwala tayo dahil kasama natin siya. Siya ay mayroong gagawin paraan sa buhay natin. God will make a way in our lives. At itong mga bagay nito, kapatid, ay ating naranasan sa ating buhay, hindi ba? Kanina lamang sa pagkatoon ni Brother Omar, hindi man niya inaasahan, pero pagkapreno niya, kapatid, tumigil yung kanyang sasakyan at hindi sila na-aksidente. Ang unos na dumating kay Brother Omar ay biglaan. Pero ang kaligtasan ng Diyos, ang kanyang pamamaraan, ang kanyang pag-iingat sa atin ay biglaan din. Bakit? Dahil hindi siya malayo sa atin. Dahil kasama natin siya. Dahil nasa tabi natin ang Panginoon. Kaya nga, kung nagkakaroon pa rin kayo ng alinlangan na hindi kayang patigilin ng Panginoon ang unos sa buhay ninyo, tandaan, ang unos sa buhay na ito ay panandalian. Ang unos sa buhay na ito ay panandalian lamang. Sapagkat hindi ang buhay na ito ang inaasahan natin ating gantimpala mula sa Diyos. Kundi ang buhay pagkatapos ng buhay na ito. Ano yun? Buhay na walang hanggan sa kapiling ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Lahat ng bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yung mga yan? Ang ating Panginoon, ang kanyang Espiritu, ang kanyang kapangyarihan. Bagamat hindi natin nakikita na kumikilos sa Panginoon sa buhay natin, ito ay nararamdaman natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Lahat ay nagmula sa Diyos, lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, and kung naniniwala ka rito at nagtitiwala ka rito, kapatid, ang tawag dyan ay pananampalataya. Naniniwala po ba kayo na lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos? Naniniwala po ba kayo na lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos?
At naniniwala po ba kayo na lahat na nangyayari sa buhay ninyo, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay ninyo ay nagmula sa Diyos? Kung gayon, kapatid, ang paniniwala nyo na yan ay tinatawag nating pananampalataya. Manampalataya ka sa Panginoon, manampalataya ka sa Diyos, sa ating mahal na Panginoong Hesukristo lamang at wala nang iba pa. Bakit? Katanungan, bakit sa ating mahal na Panginoong Hesukristo lamang tayo magtitiwala? Bakit sa Kanya lamang tayo maniniwala? Bakit sa Kanya lamang tayo mananampalataya? Bakit? Sapagkat mayroon siyang kakayahan. Kayang-kaya ng Diyos na patigilin ang unos sa buhay. Kayang-kaya niya, kapatid. Nagsalita lamang siya, nalikha ang mundong ito. Magsasalita lamang siya, titigilan mo lang. At magsasalita rin lamang siya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo? Magtitiwala po ba tayo? So susunod na may unos sa inyong buhay, sa susunod na may problema, pagsubok sa inyong buhay, tandaan, huwag kang mawawalan ng pananampalataya sa Kanya. Bagkus, mas higit na palawagin mo, palakasin mo, pairalin mo, paramihin mo ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pakikisama mo sa inyong mga kapatid, sa pamamagitan ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Kaya sabi ni Pastor, kapag may karamdaman ka, mag-attend ka. Nangihina ka, mag-attend ka. May pagsubok sa buhay, mag-attend ka. Bakit? Sa tuwing ikaw ay nasa presensya ng Diyos, sa tuwing ikaw ay nakikisalamuha sa inyong mga kapatid, nagkakaroon ka ng pananampalataya. At ito pananampalataya nito ang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay may kakayahan na patigilin ang unos sa buhay mo. Patuloy tayo na maglingkod at sumampalataya sa Panginoon na siyang naglikha ng lahat ng bagay. Ama, maraming salamat sa iyong mga banal na salita. Maraming salamat, O Diyos, na kami yung dinako ngayong gabi na ito upang marinig ang mabuting balita na ito. Marapatin mo, mahal na Panginoon, na sa aming mga unos, ikaw ay mapuri, masamba pa rin sa aming buhay. Marapatin mo, mahal na Panginoon, na hindi namin kakalimutan na ikaw ay kasama namin. Bagamat hindi namin kayo nakikita, alam namin, naniniwala at nagtitiwala na ikaw ay kasama namin. Hayaan mo, mahal na Panginoon, na panatagan mo kami sa mga pagsubok na ito, sa mga unos namin sa buhay. At hayaan mo, mahal na Panginoon, na sa aming pagtatagumpay, ikaw ay mapuri, masamba, maluwalhati sa aming buhay. Ito ay aming samang dalangin sa mapari pangalan ni Jesus.